Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Isang barangay kagawad arestado sa buy-bust operation sa Iloilo. 1.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa buy-bust sa isang high-value individual na suspect sa Cebu City. Isang membro ng Communist Terrorist Group voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa Zamboanga del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa patuloy na pagpapalakas ng kampanya ng PNP kontra kriminalidad, nakiisa ang mga membro ng PNP Isabela kasama ang Barangay Peacekeeping Action Team mula sa 46 na barangay sa bayan ng Tumawuni sa isinagawang seminar para sa pagpapanatili ng peace and order ng komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Matagumpay na isinagawa ng PNP Rojas ang isang malawakang symposium sa Muñoz High School, Rojas, Isabela, dito lamang ika-25 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Leonard Mamerga, Deputy Chief of Police ng Rojas Police Station ang nasabing aktibidad. Dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang grade level ng Muñoz High School. Inimbitahan bilang mga tagapagsalita sila Police Major Baby Ros Kahulaw, Chief FJ God CAS Arcad Pro 2, Police Captain Dijona Marie Lucas, Assistant Chief ng DEU IPPO, Police Corporal Lovely Pearl Marzan mula sa PIDEG at Police Major Ray B. Sales ng RHPU2. Tinalakay nila ang mga mahahalagang isyu na kinakaharap ng mga kabataan tulad ng Anti-Bullying Law, Safe Spaces Act, Anti-Illegal Drugs Awareness, Anti-Terrorism at Traffic Rules and Road Safety. Binigyang diin ng mga tagapagsalita ang pag-iwas sa anumang uri ng pag-aabuso, pagiging mapanuri sa kapaligiran at pagsunod sa batas trapiko upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Layunin ng isinagawang symposium na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at kababaihan tungkol sa kanilang karapatan, palakasin ang proteksyon laban sa pang-aabuso, itaas ang kamalayan sa batas trapiko at banta ng iligal na droga, isulong ang mas ligtas na pamayanan, alinsunod sa misyon ng pambansang pulisya para sa isang matatag at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leni Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Mahigit 218,000 pesos
na halaga ni pinagbabawal na gamot ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng PNP Dinalupihan. 6 na drug suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ang 6 na individual sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Dinalupihan Municipal Police Station sa Barangay Maligaya, Dinalupihan, Bataan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 32.1 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 218,280 pesos at 1.5 gramo ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 225 pesos kasama ang iba't ibang drug paraphernalia. Ang mga suspect ay nahaharap sa paglabag sa Section 5, 11, 13, 14 at 15, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang pagkakaaresto sa mga sangkot sa ilegal na droga at ang pagkakasamsam ng malaking halaga ng kontrabando ay malaking hakbang upang maprotektahan ang buhay ng mamamayan na maaring maapektuhan o malason ng pinagbabawal na gamot. Patuloy ang Dinalupihan PNP sa pagpapatupad ng pinaigting na kampanya para sa isang drug-cleared at ligtas na komunidad para sa lahat. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Daang-daang estudyante ng Muñoz High School sa Rojas, Isabela, aktibong nakiisa at nakinig sa isinagawang malawakang symposium ng PNP Rojas. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Palakasin ang ugnayan ng lokal na pamalaan, pulisya at komunidad, nagsagawa ng isang araw na seminar na pinamagatang A Capability Enhanced Seminar o ACES na aktibong dinaluhan ng mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team na nagmula sa 46 na barangay sa bayan ng Tumawini kahapon, ika-25 ng Nobyembre nitong taon na ginanap sa Camp Samal Leisure Park and Training Center, Barangay Arcon, Tumawini, Isabela. Pinangunahan ni Police Major Melchor A. Agabao Jr., hepe ng Tumawini Police Station ang pagbubukas ng programa. At sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang malaking tulong at kooperasyon ng mga BPATS dahil napanatili ang zero casualty sa lahat ng mga nagdaang bagyo. Dumalo at pinasinayanan ni Honorable Mayor Venus T. Bautista ang programa at ayon sa kanyang makabuluhang mensahe ay binigyang diin niya ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bayan ng Tumawini dahil sa magandang pagsasama at pagtutulungan ng mga barangay officials, LGU at kapulisan. Nakiisa din sa programa ang iba't ibang miyembro ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno. Bilang panimula ng seminar ay tinalakay ni Police Major Melchor A. Agabao Jr. ang mga pangunahing paksa gaya ng roles ng BPATS, citizens arrest, first responder duties at mga batas gaya ng Republic Act 9165 at anti-terrorism. Nagkaroon din ng mga actual demo patungkol sa tamang pag-aaresto. Sumunod naman na nagbigay ng kaalaman si Police Staff Sergeant Ines Patrono patungkol sa Republic Act 9262, Republic Act 8353, Republic Act 7610 at Republic Act 11313. Binigyang diin rin ang mga iba't ibang tungkulin ng mga BPAD sa pagtugon ng mga kaso at reklamo ng mga kabataan at kababaihan. Bilang panghuli, nagbigay din ng mga kaalaman ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection. Ang nasabing seminar ay inisyatibo ng Local Government Unit at PNP Tumawini upang madagdagan at pahusayin ang mga BPATS member sa basic law enforcement at palakasin ang mga kanilang papel bilang katuwang ng pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Isa na namang matagumpay na accomplishment ng PNP matapos na tatlong araw na youth development session na isinagawa ng mga membro ng 1504th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Kidawe National High School sa Abra. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mayra Biran.
Matagumpay na isinagawa ng 15 of Fort Maneuver Company, RMFV-15 ang 3 araw na Youth Development Session sa Kidawen National High School, Barangay Kidawen, San Juan, Abra. Nito lamang Nobyembre 21 to 23 taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang programa sa pangunguna ng 15 of Fort Maneuver Company, RMFV-15 sa tulong ng San Juan LGU, DSWD, MSWD, Municipal Health Office, San Juan Municipal Police Station, Kidawen National High School at barangay officials. Sa loob ng 3 araw, sumailalim ang mga kabataan sa mga makabuluhang talakayan tungkol sa stress management, mental health awareness, career path at decision making, healthy habits at anti-legal drugs. Tinalakay din ang anti-terrorism awareness na nagbigay kaalaman sa kanila sa mga banta sa seguridad at kahalagahan ng pagiging mapagmatyag. Kasunod ng mga talakayan, hinalukan ng mga kabataan ang sulat kamay signature campaign bilang panata para sa kapayapaan, kaayusan at kontra-terorismo. Isinagawa rin ang team building activities upang palakasin ang teamwork, tiwala sa sarili at pakikipag-ugnayan. Ang Youth Development Session ay nagsilbing oportunidad para sa mga kabataang mahasa ang kanilang kaalaman, katatagan at pagpapalaga. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagiging handa nilang leader at responsibleng mamamayan ng hinaharap. Mula dito sa Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mayra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Arestado ang isang barangay kagawad matapos mahulihan ng 420 grams na iligal na droga at isang baril sa matagumpay na buy-bust operation ng mga otoridad sa Sara, Iloilo. Patrolwoman Lynette Sablon sa report. Naaresto ang isang barangay kagawad matapos makumpiskahan ng humigit kumulang 420 na gramo ng hihinalang shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa barangay Aldeguer, Sara, Iloilo nito lamang 24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Ray, 60 taong gulang, may asawa, kasalukuyang barangay kagawad at residente ng barangay Castor, Sara, Iloilo. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Sara Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Theodore Roosevelt Bisaboy, Chief of Police, katuwang ang PDEO Team 3 na pinamumunuan ni Police Major Dajik B. Lima, Team Leader, kasama ang IPPO Provincial Intelligence Unit, 2nd IPMFC at PDEA 6. Nakumpiska mula sa suspect ang isang heat seal transparent plastic sachet ng hihinalang shabu bilang buy-bust item, 19 na heat seal transparent plastic sachet ng hihinalang shabu, 2 knock-tied plastic sachet ng hihinalang shabu, isang homemade caliber 5.56 pistol, 10 caliber 5.56 live ammunition. Nasa kusdiya na ng Sara Municipal Police Station ng suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa batas ukol sa iligal na pag-iingat ng baril at bala. Patuloy namang nananawagan ng PNP sa publiko na magkipagtulungan sa mga kapulisan upang masugpo ang iligal na droga at napanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. 1.7 million pesos na halaga ng shabu kumpiskado sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Cebu City PNP. 31 anyos na drug suspect arestado. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Azares. Himas rehas ang isang high-value individual na suspect matapos itong mahulihan ng 1,700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Cebu City PNP sa sitio Marna, Barangay Mabolo, Cebu City, noong 25 ng Nobyembre ng taong kasulukuyan. Kinilala ni Police Major Eric C. Gingoyon, Station Commander ng Mabolo, Police Station 4 Cebu City Police Office, ang HBI na suspect na si alias Lando, 31 anyos, na residente ng sitio Banica, Barangay Quiyot, Cebu City. Bandang alas 8:36 ng gabi,
nang ikinasa ng mga operatiba ang bypass operation na nagresulta sa pagkasakote ng suspect at pagkakakumpiska ng 8 plastic packs ng hinihinalang shabu na may timbang na 250 gramo, bypass money at sling bag. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng Mabolo Police Station ang naarestong individual habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pagkaaresto ng suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan ng Cebu City laban sa ilegal na droga na pinupuntirya ang mga tulak na tumatakbo sa loob ng bawat komunidad dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Parami Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Dumako naman tayo sa bahagi ng Mindanao. Sa patuloy na pagpapalakas ng programa kontra insurensiya ng pamahalaan, isa na namang membro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng San Miguel Municipal Police Station sa Zamboanga del Sur. Patrolwoman Joyce Abiog, ibalita mo. Sasagutin ng mga operasyon kontra insurhensya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay tuluyan ng sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa San Miguel Municipal Police Station, katuwang ang 2nd ZSPMFC, ZSPIO at ng Municipal Task Force LCAC ng San Miguel, Zamboanga del Sur. Kinilala ng mga otoridad ng Balikloob na si alias Sally, 50 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Dumalian, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ito ay kasapi ng nabuwag na Guerrilla Front Kara ng Western Mindanao Regional Party Committee or WMRPC. Ang pagbabalik loob ng dating rebelde ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na tahimik, mapayapa at maunlad tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Zamboangang Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. At mga ka-PNN, 29 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.